Isang mapagpalang araw po mga ka-Church of the Living Faith at welcome pong muli sa isa na namang yugto ng ating 40 days prayer and fasting for our nation. At bago po tayo magsimula, kayo po ay aming inaanyayahan na please do like and share our videos posted on our church Facebook page, Church of the Living Faith Facebook page. At nawa po patuloy po kayong mapagpala ng ating Panginoon at nawa po ay marami tayong maabot pa na mga taong nangangailangan ng pagkaunawa tungkol po sa salita ng Panginoon. At before we proceed, tayo po muna ay manalangin. At dakilan naming Diyos, kami po ay buong pusong nagpapasalamat Panginoon sa oras pong ito na nagkaloob mo upang aming maibahagi, Panginoong Diyos, ang iyong mga salita, ang aming mga testimony, Panginoon, on how you are continuously working in our lives. At nawa, Panginoong Diyos, sa mga oras na ito, patuloy mo kaming samahan. Panginoon, lukuban niyo po kami ng inyong banal na presensya. Panginoong Jesus, Diyos Ama naming nasa langit, Banal na Espiritu Santo, kami po ay buong pusong humingi ng tawad, Panginoon, sa mga kasalanang aming nagawa, Panginoon. At nawa, Lord, patuloy mo kaming hugasan ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. At Ama, dalangin ko, use my thoughts, use my tongue, Lord, and let it be a vessel of your wisdom, of your words. At ikaw po ang maihayag, ikaw po ang maparangalan sa mga oras na ito. Salamat po, Ama, and may your name be glorified, Father, in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. So, muli po mga ka-Church of the Living Faith, andito po tayo upang ating pag-usapan ng ating ang tungkol sa salita ng Panginoon, especially our unforgettable experience in witnessing for Christ. So, ngayon po, nais kong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga unforgettable experiences ko in witnessing for our Lord Jesus Christ. So, bilang nurse po, and while I was working with different people, with different patients, maraming pagkakataon po na ako'y nililid ng Panginoon to witness about the Lord Jesus Christ while I was at work. At doon ko nga po tunay na napatunayan kung paano po kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa mga taong may sakit, may karamdaman, sa mga taong nade-depress, sa mga taong spiritually, emotionally, physically ill. At doon ko po napatunayan na ang salita po ng Panginoon ay buhay at ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, ang siya lamang na tunay na nagkakaloob sa atin ng kagalingan, ng kalakasan. At ang Panginoong Jesus lamang ang siyang tunay na may kapangyarihan upang baguhin ang ating sitwasyon, no? Ang ating mga pinagdadaan ng mabibigat. At today po, I would like to share with you yung experience ko with people na naka-experience, no, ng kagalingan mula sa Panginoon. At may mga na-sharean po ako sa hospital before na mga people na almost dying. Yung iba po sa kanila, sa biyaya't habag ng Panginoon, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus, nakita ko po paano silang inihaon or binuhay ulit ng ating Panginoong Hesus from a condition na tawagin na natin na familiar naman tayo na 50-50. So, naka-experience din ako ng mga pasyente or naka-encounter din ako ng mga pasyente na sobrang in pain sila, but when you pray in the name of Jesus, doon ko po nakita at napatunayan na talagang ang kapangyarihan at ang pangalan ng Panginoong Hesus ay tunay nga po na very powerful. At gaya nung isang experience ko po, no, meron akong pasyente na she encountered an accident at kalahati ng katawan niya ay paralyzed. So, from her chest down to her legs,
she cannot move it properly. At yung chest area niya, sobrang in pain. Kaya yung matataas na klase na ng mga pain meds po, yung binibigay sa kanya. Then, isang beses na na-duty ako ng madaling araw yon, tumawag siya sa station. Then, sabi ng ng kasama ko, mag-i-inform daw siya ng doktor over the phone. Pumunta siya sa station para inform yung doctor regarding dun sa pain medications na dapat ibigay dun sa patient. Sobrang in pain po siya. To rate the pain is 10/10. Kung 10/10 po yung pain scale, sobrang na yun, excruciating pain ang description namin, which is severe pain talaga. Sobrang painful. And then the Lord led me that time na you pray for her, you stay in the room. Yun yung narinig ko sa Lord na message na you stay in the room, you pray for her, and rebuke the pain in the name of Jesus. Alam niyo po, as we soak in God's presence, no, minsan siguro nagtataka kayo na sinasabi namin na we can hear the voice of God. Totoo po yun, we can hear the voice of God, lalo na if we know how to listen to Him. Andyan po yung pag-guide ng Holy Spirit talaga. So that time, I heard God and the Holy Spirit told me na you stay inside the room, you pray for her, you rebuke the pain in the name of Jesus. I will make a miracle sa buhay niya. Yun yung narinig ko sa Panginoon. So as I follow the instructions, the specific instructions of God that time, ako lang, yung pasyente at yung relative niya po yung nandoon. Medyo kinabahan ako in such a way na sabi ko, parang at the back of my mind, meron akong question na mangyayari kaya talaga yun? 'Di ba? Pag binabasa mo kasi yung the way Jesus heals in the Bible, nire-rebuke niya yung sakit, yung karamdaman, yung lagnat, no? Yung mga bad spirits, no? Yung mga demonic spirits na sumasakop sa katawan ng tao. And that time, the Holy Spirit just led me to do it. Then, I just followed God's instructions, specific instructions na binigay ni Lord. So, sabi ko doon sa pasyente, Ma'am, is it okay if I will pray for you? Then, pumayag naman yung patient. Sobrang in pain siya that time. Then, suddenly, nung pagkapatong ko ng kamay ko, then, I just follow God's instructions that, in the name of Jesus, I rebuke this pain right now to come out of her body. And you know what po? In just an instant, during the time that I was praying for her in the name of Jesus, she felt the healing. And ako po, mismo, personally, may naramdaman akong power that went outside of my body. I don't know where it came from. Then naalala ko bigla yung time po na sabi nung sa Bible, 'di ba, yung babaeng 12 taong dinudugo. Sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng Panginoon, ako ay gagaling na. Yun yung faith niya eh. Mahawakan niya lang si Jesus, yung laylayan ng damit ni Jesus, siya po ay gagaling na. And Jesus felt that there was a power na lumabas sa kanya. Sa dami-dami ng tao, sabi ng mga disciples niya, sino po dito? Sa dami ng tao, ganyan. And Jesus felt that power. Nung time na yun, dun ko rin naranasan na habang pinagdadasal ko po yung pasyente na yun na in the name of Jesus, yung sinasabi ni Jesus na there was a power that went outside of his body, yun din po yung naramdaman ko that time. And after praying for that girl, for that woman, I asked her kung kamusta siya, kamusta yung pakiramdam niya. Sabi niya, nawala po yung pain, sabi niya ganon. And doon ko napatunayan ulit, no? Ang kapangyarihan ng Panginoon ay patuloy na dumadaloy pala talaga sa atin, no? As long as we are a willing vessel na gamitin ng Panginoon for the glory of His name, for His kingdom, and to help the people who are in need. And that time,
binigyan siya ng pain medication pero hindi na ganun mataas yung dosage. And meron din po ako na-encounter na yung pasyente is almost dying. Gaya po na nakakwento ko before. Hallelujah. Actually, na-share ko na to before na yung pasyente na yon almost dying. And then, nung time na talagang nakatubo na siya, ganyan, nasa nurse station kami hanggang tumawag yung relative na, yun nga po, nahihirapang huminga yung patient until the other doctors already came inside the room, no, nagre-resuscitate na sa patient. Pero nandun yung possibility talaga na anytime, any moment, nung time na yon mamamatay na yung patient. Then, the Holy Spirit told me, you say, stay inside the room and I will make, ito na talaga ha, ito talaga po, napaka-specific na instruction ng Lord. I will make a miracle like what I did to Lazarus. Eh, di ba si Lazarus po, kung maaalala ninyo yung kwento ni Lazarus, from death to life, binuhay ni Jesus, ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Binuhay ng ating Panginoong Jesus si Lazarus. And when I followed God's specific instruction to rebuke that spirit of death na kumapit sa katawan ng pasyente, alam niyo po, though hindi naririnig ng mga doktor sa paligid ko, no, nung time na yon, I was silently praying over the patient. Naging okay po yung pasyente. Pero I did not tell the doctors yung instructions na yun ng Panginoon sa akin. Then, that time, after a few minutes na nakaka-recover yung patient, lumapit ako sa patient. Sabi ko, kung kamusta siya, mas okay daw, ganyan. So, pero nung before that incident, no, na we have to resuscitate him, talagang hindi na siya nagre-respond. And then, within that day, no, after ng shift ko, na-transfer po siya sa ICU. And, ito lamang po yung mai-share ko, yung tips ko on how to effectively share the Lord Jesus Christ. Sa lahat po ng na-encounter ko. Sa patient, ganyan. May they be physically ill or emotionally ill. Una sa lahat is we must first learn how to listen to God's voice. Kasi pag si God nagbigay ng instruction, very specific, at itatarget kagad ni God yung needs ng tao. Merong isang example, no, na-encounter ko din sa isang pasyente ko. Yung patient na yon, nagulat ako kasi nag-shoot up talaga yung kanyang BP. Then, nung time na yon, halos hindi nag-work sa kanya yung mga medications na pang high blood. To control the high blood, the hypertension. Then God told me, you ask her if meron ba siyang dinaramdam sa kanyang puso't isipan or meron bang kabigatan na hindi niya ma-share sa iba. Nung time na yon na nasabi ko yon, by following what is God is revealing to me, nagulat ako kasi umiyak siya. Umiyak talaga siya. Kumbaga, na-target ni God yung kanyang problema kung bakit yung BP niya tumataas. Eh, hindi makuha po ng mga pain medications. Yun pala, spiritually, emotionally, ang dahilan ng pagtaas ng kanyang BP. Meron siyang dinaramdam. Umiyak talaga siya hanggang sa nag-unload po siya sa akin. Kinuwento niya yung kanyang mga pinagdadaanan. Then, after sharing, God led me to pray for her. That time po, nag-normalize yung BP niya without taking any hypertensive drugs or medications. So, ayun lamang po mga kapatid. Una sa lahat, be sensitive to God's Spirit.
to God's voice. Kasi si God ang magbibigay sa'yo ng wisdom on how to heal that person. Makinig ka lang kay Jesus at ibibigay ni Jesus sa'yo yung specific na gamot. Kasi minsan yung mga, although nurse po ako, naniniwala ako sa effectivity ng mga medications, pero hindi ko binabaliwala yung effectivity ng salita ng Diyos because that word of God, the words of God are the most effective medicines that a person could ever have. Pangalawa po is that we must know how to counsel a person. We must ask the Lord, how are you going to counsel the person? Meron po ako before na inatinan na isang counseling session na kailangan kamustahin mo yung isang tao, no? Isang kaibigan mo, isang kakilala mo, o hindi mo man siya kakilala kung kamusta siya. Then, habang siya ay nagsasalita, you have to learn how to read between the lines sa lahat ng sinasabi niya. And then later on, pwede mong sabihin na ayon sa sinasabi mo, naririnig ko na ikaw ay malungkot, ikaw ay nagagalit, no? Ikaw ay nagdaramdam. So we have to learn how to read the message in between the lines. We have to learn how to read a person's emotions. Bakit po kailangan matutunan nating basahin ang emosyon ng isang tao? Kasi sa emosyon ng tao, if it is sick, there is medication from the Word of God. For example, you are so anxious at napansin mo yung kausap mo, very anxious. Pwede mo sabihin sa kanya na, alam mo ba sabi sa Bible, do not be anxious about anything but in everything by prayer and petition, present your request to God, and the peace of God which will transcend all understanding to guard your hearts and minds through Christ Jesus. So, may mga specific na Bible verse na angkop para sa karamdaman ng tao, spiritually, emotionally, and physically. Kaya po kailangan, una sa lahat, we should be praying to God, maging sensitive sa boses ng Panginoon, read the Bible para alam mo kung ano yung specific medication from the Word of God ang pwede mong ibigay. Kahit hindi ka doctor, pero if you are a good counselor, and you know the Word of God, alam mo paanong ibato ang salita ng Panginoon sa pangangailangan ng isang tao by the guidance of the Holy Spirit, you will be an effective witness of our Lord Jesus Christ, for our Lord Jesus Christ. So, ito lamang po ang aking maibabahagi at nawa po ay makatulong sa lahat at nawa po ay na-bless kayo at nawa po magamit ninyo ito sa pang-araw-araw ninyong pamumuhay. And always remember, ito pa pala, ito yung lagi sinasabi sa amin nung sa counseling, each person na mai-encounter mo bawat araw, it's God's appointed time for you to share the Word of God to that person. Hindi mo alam, bagamat nakangiti yung isang tao, pero depressed na pala. Di ba mayroong mga ibang suicidal, nakangiti sila, may ibang mga video sa YouTube, sa TikTok, no, nakangiti sila, pero later on, malalaman mo na lang, nagpakamatay na pala. That's why we really have to be our brother's keepers, no? Kahit hindi nila i-appreciate yung presence mo, as long as alam mo sa sarili mo that each time you encounter a specific person, it's God's appointed time for you to to greet that person, nakamustahin mo yung taong yun, maaaring dinala ng Diyos yun para sa'yo, para ikaw ang gamitin niya, para i-bless siya, tulungan siya, at bigyan siya ng advice about the Word of God, or you are the right person to talk with on that specific moment. Kaya always grab the opportunity to share the gospel. Though we are not perfect,
only Jesus is the only perfect one. Kaya po, kailangan busog tayo ng salita ng ating Panginoong Jesus. At meron tayong laging i-share, no? Sa bawat tao na dinadala ng Diyos sa atin, to give them advice, to share them about the Lord Jesus Christ, at meron tayong testimony na maaaring maging kalakasan ng ibang tao, no? On how God has worked on that specific situation na pinagdaanan mong napakabigat pero you were able to overcome through our Lord Jesus Christ. So, hanggang dito na lamang po mga kapatid. Maraming salamat po. At nawa po kayo po ay napagpala sa ating munting napag-usapan pong ito. Salamat po ng marami at tayo po ay manalangin. Dalangin namin, Panginoong Diyos. Salamat, Lord, sa mga salita mo. Salamat sa wisdom na inyo pong pinagkakaloob sa amin. Dalangin ko, Lord, lahat po ng makarinig, Panginoon, ng video po na ito ay magkaroon ng kaunawaan, ng wisdom on how to share the gospel. Nawa, Lord, patuloy pong magkaroon ng ma-ignite muli ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Help us to use the word of God properly, Father God. Help us to be a vessel of your comfort, of your love, of your grace, of your mercy. Thank you, Lord Jesus, and may your name be glorified, Father. And this is all our prayer in Jesus' name. Amen and amen. So, thank you everyone, and to God be all the glory po.